Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome po sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Thursday. Normally, yung wife ko ay kasama natin during Mondays, pero this week I decided na samahan niya tayo ng Thursday. Bakit? Kasi as you know, we are preparing ourselves sa Lord's Supper natin this coming weekend. At nakasulat kasi na kailangan nating gawin in remembrance ng Diyos itong Lord's Supper. Yan ay it is written. And aside from having itong Lord's Supper, tinatawag natin yung weekend na meeting natin as a day ng it is written, na kung saan sinabi namin sa inyo na merong 8,000 or even mas magandang sabihin, more than 8,000 promises na meron sa salita ng Diyos. Available yan para sa lahat ng naniniwala. But unfortunately, minsan hindi natin alam yung salita ng Diyos. Parang batas. Paano tayo maiingatan ng batas kung hindi natin alam at hindi natin kiniklaim kung ano yung rights natin? The same thing sa Word of God. Ang dami mang promises, hindi nagkulang yung Diyos sa mga pangako. Pero ang problema minsan, hindi natin kiniklaim, nahihirapan tayong i-claim, at kulang yung kaalaman natin sa salita ng Diyos. That's why sabi sa salita ng Diyos, sa Zacarias, na yung people daw ng Diyos ay nag-suffer because of lack of understanding sa salita ng Diyos. So, the same thing sa panahon natin ngayon. Nagsasuffer ka siguro kasi you became passive already accepting yung problema na pinagdadaanan mo. That's why we began talking about itong armas na ito nung Monday. Kung hindi nyo pa po napanood yung Monday natin, it's better for you to check it out dyan po sa ating YouTube channel, sa playlist, nandyan po sa Midday Boost. We were talking about yung finances. Nung Tuesday, we were talking about yung health. Yesterday, we were talking about yung tukso, which is connected sa relationship natin sa Diyos. And today, we're going to talk about yung armas naman laban sa problema sa pamilya. Marami sa inyo siguro meron kayong mga pinagdadaanan sa family ninyo. And alam natin na pag pamilya yung pinag-uusapan, yan ay isang topic na lahat makaka-relate. Bata, matanda. Kasi God created us as a family. Bakit? Kasi alam ng Diyos kung ano yung impact ng family when it comes about sa buhay ng tao. Naalala ko na nung pagpunta ko ng church, yun talaga yung gusto ko ring ipaglaban, yung family. And nasa batang edad pa lang ako, 9 years old, mga Mhm. around na gano'n. And sa gano'ng edad, meron na akong konsensya kung gaano kahalaga na magkaroon ng buong pamilya, masayang pamilya, merong magandang communication sa pamilya. Mhm. And nareresolbahan, akala natin mareresolbahan yun ng lahat kapag okey yung pamilya ko, magiging masaya rin ako. Which is sabihin natin kapag okey rin naman talaga yung pamilya, parang peace Mhm. ng heaven nga yung sa loob ng tahanan ninyo. That's why you have to fight para sa sabi natin kaayusan ng pamilya ninyo, but most importantly yung salvation nila. Just like si Noah. Si Noah, siya yung the best example para sa atin when it comes about sa family. Let's read nga kung anong nangyari kay Noah. Sabi dito ng Diyos kay Noah, kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos, pahiran mo to ng alkitran. I'm gonna explain that later on. Alkitran, ang loob at labas ng barko. Let's pause a little bit. Itong alkitran, yan po yung espalto. Ibig sabihin, waterproofing. Napansin nyo po ba? Hindi na natin babasahin lahat. Pero kung ano yung napaka-interesting dito sa ark ni Noah, napaka-detailed. Napaka-detailed. Yan, para yan ano para yung Temple of Solomon. Diyos mismo yung parang architect. Bakit? Yung ark ni Noah, yung barko,
Even kahoy na gagamitin, may direction yung Diyos. Sukat, may direction yung Diyos. Alkitran, na napaka-detailed sa mga aawang-awang yan, butas, kailangan. And then kapag pinagpatuloy nyo pa yung pagbabasa nito, ang daming detalye. Pero interestingly, sa sobrang dami ng detalye, merong isa na hindi ginawa doon. Ano yung isang hindi ginawa doon? Manobela. Bakit? Kasi hindi si Noah ang kapitan ng barko na yun. Interesting. Lahat detalyado. Menos sa steering wheel. Menos sa magkokontrol ng barko. Bakit? Sino ba yung magkokontrol ng barko? Diyos. Hindi si Noah. Si Noah ay isa lang sa pasahero ng barko. Kailangan niya rin maligtas. And let's continue reading dito. Sabi dito, papasok ka sa barko kasama ng asawa at ng mga anak mo, pati mga asawa nila. Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. At yan ang madalas na problem sa mga tao. Minsan, they keep on saying, O Panginoong Diyos, I surrender my family sa iyong kamay. Pero sila yung gusto nilang maging kapitan ng barko instead na dapat yung Diyos. Minsan naririnig ko rin 'to na, "Hindi ginawa ko naman na yung lahat para sa pamilya ko." Oo, totoo, marami na siyang ginawang sakripisyo, ginawa niya yung puwede niyang hanggang sa makakaya Mhm. niya sa loob ng tahanan na yun. Tinry niyang maging kontrolado, tinry niya naman na hindi magsalita, tinry niya 'to, sinubukan niya 'to. Pero minsan kasi ang kailangan lang gawin ng isang tao sumunod sa kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanya. And talking about pagsunod, imagine niyo po, I was thinking, walang sinabi sa Biblia kung gaano katagal binuo yung barko. Pero just a simple detail dito. Let's see kung anong nangyari dito. Okay? Nang 500 taong gulang na si Noe, isinilang ang mga anak niyang lalaki, na sina Shem, Ham, at Japhet. Yan po yung introduction sa kanya bago yung baha. Okay? Yan ay sa chapter 5 verse 32. Sa chapter 7 naman and verse 6, nasa 600 taong gulang na si Noe nang dumating ang baha sa mundo. So, we can see na it's more or less nasa 100 years building yung barko na yan. I'm not saying na 100 years ka rin magpipray na baka di ka naabutin ng 100 years maski edad. But ano lang yung pwede ninyong i-claim na promise na pwede nyo pong isulat sa paper ninyo na dadalhin nyo ngayong weekend. Pwedeng ito, bibigyan ko ng example. Sabi sa libro ng Galatians, chapter 6, sa verse 9, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Isa sa pinaka nakikita natin sa mga tao is kapag napapansin nila na parang mas lumalala yung pamilya, imbis na buuhin yung barko, ibig sabihin ipag-pray yung pamilya, isuko sa paanan ng krus yung pamilya, ano yung madalas na nangyari? Mabilis sumuko yung tao. And then, pero merong kung doon kung hindi susuko, ibig sabihin, merong condition. Kung hindi susuko, may gantimpala. Kung susuko, hindi wala at hindi na mali ng Diyos yun. Mali na ng tao yun kasi hindi marunong magtiyaga. Kasi sa natin, meron kayong advantage, kayo na pumupunta na sa tahanan ng Diyos, nakikinig ng services, meron ng ganitong klaseng seminar na natatanggap mula sa salita ng Diyos. Meron kayong advantage. Bakit? Kasi mas kailangan yung umintindi. Alam ko mahirap yun umintindi at wag kang susuko na umintindi. Bakit? Kasi balang araw, kasi hindi panghabang buhay ginawa ni Noe yung barko na yun kahit matagal kasi that age talagang umaabot sila ng 100. Pero sabihin natin ngayon, siguro nagtiis ka pa lang ng ilang taon. Subukan mo pa, dagdagan mo pa ng ilang months, ilang days, ilang weeks, pero ang mahalaga, huwag kang susuko na tumingin sa positibo na resulta kasi kasama mo yung Diyos.
lahat ng gagawin mo na kasama yung Diyos, for sure, napakaganda yung magiging resulta nun. Kung 600 years old si Noah and then 500 years siya nung tinawag ng Diyos 100 years, i-multiply mo, 20% ng edad ni Noah yun. So, ibig sabihin, ilan na yung 20% ng edad mo? Maybe you are 40, so ang 20% niyan, 8 years. So, basically, mga ganyan, mga 8 years nagtiyaga si Noah just to save yung family. Remember this verse, at ito rin yung panghawakan ninyo. Hindi lang ngayong purpose natin ang it is written. Pwede mo tong panghawakan habang nabubuhay ka. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kasi meron daw tamang panahon, meron ring gantimpala kung hindi tayo susuko. Huwag tayong sumuko. So, bisitahin mo kami ngayong weekend na ito. Ito po yung ating address, yung schedule ngayong weekend. Dalhin nyo po yung paper ninyo. Do not forget to bring your own Bible. Bakit? Kasi yung Bible natin, yan yung gagamitin natin to test yung Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoon, nakasulat dito, bakit ako magsasuffer? Bakit ako sasuko kung sinabi mo na huwag akong sumuko? So, yung Word of God, remember this, is powerful. Hindi sinungaling yung Diyos. Imagine niyo po, tayong tao na sinungaling. Sinungaling tayo. Sino bang taong hindi nakapagsinungaling? Lahat tayo nagpagsinungaling na. Pero kapag sinulat yung sinabi natin at pinirmahan, sineseryoso natin, imagine niyo yung Diyos na hindi sinungaling, but even though hindi sinungaling, He make sure na dapat lahat ng sinabi niya registered. So, ibig sabihin, gusto niyang matupad yan sa buhay mo. Okay? Magkita-kita po tayo ngayong weekend na ito. Pagpalain po kayo ng Diyos.